Oy! magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako ho si Roy Cabonegro. Okay, kung mapapansin nyo ngayon, iba yung setup natin. Nasa malayo tayo. Oo nga. Ako po ay parang multo sa likod ng dilim. At welcome po sa bagong edisyon ng People's Agenda, kung saan po itinatalakay po namin yung mga maiinit na mga issue at mga usapin sa ating pamahalaan at lipunan ngayon. Tama At po speaking yun. of which, alam niyo naman nung nagsimula na ang filing noong October 1. Pero bago nag-October 1, nagkaroon po ng mga convention itong ating mga political parties. Nauna po dyan yung Liberal Party, Yay! kasabay ng PDP. Hindi na pala PDP. Palakpakan din natin! Hey, ang LP, nakakapagtaka, kapagkat isa lang yung kanilang ina-endorso yata. Tama ba? Tama. Senatorial candidate. Senator Kiko Pangilinan. Adapted candidate din, endorsed candidate, pang 12 ng Makabayan Block. Sino? Si Kiko? Opo. Siya yung pang 12 sa 1 to 12 ng Makabayan Block. Makabayan Block. Yes. Kailangan i-stress po natin Makabayan Block yun. Yes. Hindi Akbayan. Hindi. Iba Dahil ang Akbayan. Kasi ang Akbayan ay nag-concentrate sa party list. Yan. Nandun po si Shell Diokno, ang number 1 nominee. Uy, number 1 nominee. Siya na po kasi lumipat siya, di ba? Nasa Akbayan na siya ngayon. So, at yung doon naman sa LP, balik tayo sa LP, ang dating senador at dating DOJ Secretary, Laila de Lima, isa naman po ang first nominee doon sa kanilang itinayong party list. Yung komunidad, ano ba yun? Tawag nila doon? Pamamayang liberal. Pamamayang liberal. Kasama ho doon ang dating congressman ng Quezon, si Erin Tanyada, Atty. Erin Tanyada, at si Atty. Teddy Bagilat. That's right. Nagkita kami nila Sir Teddy sa Comelec yung ilang araw na nakaraan. Nagkasabay kami. At curiously, ayun po mga kababayan na nangyari. At after a few days, ito naman pong alyansa ng Bagong Pilipinas. Yun. Ang nagkaroon ng convention, at isi-share ko lang sa inyo na may 12 senatorial candidates na susuportahan ng administrasyon. Sino-sino ito, Roy? Marami yan. From Soto to Villar to yung natin, yung sila yung Duterte, hindi Duterte, sorry. Soto, Villar, Colpo. Yun. Tapos yung si Benhur Abalos. Si Panfilo Lacson. Si regionally, yung kapatid. Si presidential sister. Pero yung dalawa ata nagsabi na independent na lang daw sila. Si Senator. Independent sila, pero kasama pa din. By public announcement. Diba? Ano yung public announcement? Public announcement yun ni Aimee. Nasabi niya para hindi daw magulo, hindi daw masaktan yung kanyang mga kaibigan at kanyang ading, yung kuya niya, siya ay mananatiling independent. Pero sinabi rin niya na kapag ka-invited, pwede siyang sumampa. That's right. So, ibig sabihin, kasama pa din. Nandun pa rin siya, di ba? Kasi sasampa nga siya Parang similar din ang sinabi ata ni Senator Lacson. Although Senator Lacson, mukhang nag-iisip yan na kung sasama. Pero may isang grupo na nasa likod niya Di ba? Tama ba yun? Aksyon Demokratiko? Sa likod ni Panfilo Lacson? O Reform PH? Well, ang announce na sinusuportahan ng Aksyon Demokratiko ay dalawang senatorial candidate pero hindi kasama si Senator Lacson doon sa ngayon. Hindi kasama. So, hindi ko confirm yan, Ricky. Now, sa Reform PH,
alam natin na single candidate sila. Confirm natin Okay, yan kagabi. Yun, mamaya natin pag-usapan yung ano, Tama. yung Reform PH. So, ibig sabihin, itong tatlong ito, Mhm. Liberal, PDP, Mhm. at ang alyansa ng Bagong Pilipinas, sila po mga kababayan, kung titignan nyo lahat yan, Mhm. sila po ay mga datihan na talaga. Mm. Datihan ng mga muka sa ating politika. Mga ilang beses nang nanalo at nagsilbi Oo. sa ating gobyerno ang karamihan. Datihan na. Except for a few, Yeah. no? Halimbawa, Sinong a few? well, sa national, halimbawa, bago yung Doon sa bagong bilyar. Pero hindi nag-serve na bago siya sa yun. local. Oo, Hindi diba? bago. Kasi pag sinabi mong bago, Broy, Mm. ikaw yun. Oo. Na wala, di ba? Tama. Kunyari, halimbawa, tatakbo ka. Tama. Tatakbo ka Oo. bilang environmental advocate. Yan. Bago ka. Kasi That's right, hindi ka that's naman right. naging congressman, naging mayor. Hindi pa naman nagsilbi. Hindi ka pa naman nagsenador. That's right, that's right. Pero kung bilyar ka, Camille Villar na nag-congresswoman na, Oo, hindi ka bago. Of course. Bago sa Senate. Hindi pa siya, ngayon pa lang siya tumatakbo. Hindi rin siya bago sa Senado. Dahil kung titingnan mo, she's riding on the crest of the Villar political brand. Well, that's right. So, hindi siya bago. Mm. Si Erwin, bago ba si Erwin? Hindi rin. Kasi syempre, senador ngayon ang kanyang kapatid. Congressman siya, tapos Congressman din siya, he's no? also riding on the crest. In fact, delikado. Mm. Delikado kung may Erwin Tulfo. Bakit naman? Alam mo kung bakit? Naalala mo ba yung kontrobersya niya at ng kanyang mga kapatid doon sa PTB4, doon sa advertising? Okay. Na binanatan sila ng binanatan ni dating Senador Richard Gordon at dating Senador Antonio Trillanes na ngayon tatakbo pala mga kababayan bilang alkalde ng Caloocan. Yes. Yun yung panahon ni Duterte. At kung mapapansin mo, during that time, nireviewin yung mga tapes, matalim. Matalim po yung pagtingin ni Erwin kay Antonio Trillanes nung binabanatan sila, pati yung kuya niya, si Ben, tungkol dun sa ads. So, I don't know kung anong nagbunsod kay Erwin para tumakbo bilang senador, pero pag titignan mo yung tapes na yon, alam mo na kung ano. Di ba? So, delikado. Ang tanong, number one nga yan, number one. Kaibigan sa service, di ba? Anin ko lang kaibigan ko yan. Kasabayan ko yan noong panahon ako yung reporter. Reporter kami. Parang kayong media. Ano naman ang puso niya, no? Pero ang tanong, anong motibasyon niya? Bakit siya tatakbo? Di ba? Para ba gumante doon sa mga nag-question ng 60 plus million pesos na nakuha nila bilang advertising sa Department of Tourism na pinamumunan dati ng kanyang kapatid na yung babae niya kapatid, yung ate niya. Na di umano ay napaboran sila, di ba? Ganun ang usapin dyan. Si Camille naman, bakit tatakbo? Samantalang nandiyan na si Marca. Bakit magdadalawang bilyar? Anong meron? Dati namang dalawa ng bilyar, di ba? Oo nga, pero gusto niya manatiling dalawa. Bakit? Ano meron dyan? Si Abby Binay na mayor. Nandun sa politika, nagpalit doon sa ate niya, si Nancy. Si Nancy naman ang tatakbo alkalde ngayon. Abby, ano bang meron? Ba't kinakailangan pa ng isang Binay doon? Baka mahal na mahal nilang magsilbi. So, kailangan buong pamilya nila. Sino pang tatakbo dyan? Parekoy. Bato, De La Rosa. Sa kabilang banda naman. Bongo, doon naman sa kabila. Sa kabilang banda naman. Kasama naman nila si Philip Salvador. That's right. At iba pa. Hindi pa sila naglalabas, Ricky, ng sa hindi pa, kasi official. tinitignan nila kung kaya pa nilang ipanakot yung matanda. Yan ang balita dyan. May isang latest picture po ang ating galang-galang na Vice Presidente, Sara Duterte. Mag-ama. Kasama yung kanyang kapatid doon sa kwarto nila. At makikita nyo, payat na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Parang bedridden na matanda na kinakausap ang Talagang mga anak. matanda na. Matanda naman talaga na siya. Di ba? That's right. That's right. Kung ako po, dun sa mga taga Duterte, kung minamahal nyo talaga yung ama ninyo, wag nyo na po patakbuhin yung matanda. Di ba? Pagod na yan. Ilang dekada na yan sa Yung politika. presidente pa nga siya, nagsabi nga siya, pagod na siya, di ba? Noon pa yun. Oo, Di noon lalo pa na yun. ngayon. Tapos patatakbuhin yung senador, papalilibutin nyo sa buong Pilipinas. Are you crazy? Wala, kung mahal nyo talaga si PRRD, wag nyo patakbuhin. Kanta naman ngayon, National Elders Week, kapakanan Oo ng nga. mga nakatatanda. Di ba? O nga. Pagmamahal At kung natin mahal sa nyo mga talaga ang nakatatanda. pamilya ninyo, Mhm. wag nyo na rin patakbuhin si Basti. Bakit naman? Ba't anong naidulot niya na pagbabago sa Davao? In fact, balita ko nga, yung mga tao doon, maraming tao ngayon ang galit kasi baka wala ng trabaho. Ako po. Dumala ang droga doon. Ako po. Oh, Basti, ano? Tatakbo ka pa ulit, Mayor? Kaya ba? Puro ka ngat-ngat, puro ka ek-ek. So, ano nangyayari sa Davao? Oh, si Paulo Duterte, maraming nagawang tama yan. Ang tanong dyan, ay tatakbo pa kaya ba bilang congressman? So, hindi ko Wala pa. wala pang kasiguraduhan. Malalaman nun natin yan pagkatas ng Sunday or That's Monday. right. Monday kasi Tuesday. Baga, Kasi, puro ngayon, puro usok-usok eh. oo. Oo. Pero Ray, ang pinakamahalaga mga kababayan, pansinin ninyo. Itong mga to, ang inihain sa atin, bulok na pagkain. That's right. Di ba? Bakit kamo? Kung titignan nyo sa kasaysayan natin, no, hindi na tayo lalayo. No? Wag na nating, sabi ko nga kanina, Roy, gusto mo, balikan natin yung kasaysayan since 1945 up to now. Pero hindi na yan. 1986 up to now na lang. Okay, ito bang mga pangalan na ito na nakatatak na sa utak natin, simula pa man, may mga nangyari o may nagawa ba mga pagbabago? Meron yan sa batas, meron. Pero ito ba ay nagdulot ng kaginhawaan sa atin? O lalo bang taon-taon ay mas bumibigat ang pakiramdam ng bawat isa? Lalo na ang mas may hirap sa atin. Yun ang magandang tanong. Isipin mo yan, Roy, ha? Kung ikaw ay sumesweldo ng nararapat lang doon sa NCR minimum wage. Okay, tinatakda ng Sapat batas. mo pa bang bayaran ang Meralco, for example? Pataas na pataas yung singil sa kuryente. Yung tubig natin na galing naman sa Diyos, Mahal na rin. malakas din yung tara. Di ba? Taas na rin. Tapos ngayon, maski yung transport sector natin, leche-leche pa rin. That's Hindi right. di ba? So, puro plano, puro ngak lang In fact, sila. nangyayari nga, para silang, ang mga tao ngayon, parang bansa na rin. Nabubuhay sa utang. Para lang makaraos, bawat buwan, hihiram ulit, pambayad ng utang. Parang bansa na natin ang kalagayan ng marami sa atin. Oo nga eh. Actually, hindi ka nalalayo. Diyan pala sa opisina natin, may kilala akong ganyan. Oo nga. Sino ba? Nabaon na sa utang. Oo. Pero may share lang ako sa iyo. Ano yan? Ito mga kababayan, Yan Ito, yung fan. ay isang report ng GMA Channel 7. Yes. Sabi dito 10 out of 12 Marcos back senatorial bets top SWS Commission survey. Okay, palakpakan natin! Yay! O di ba dapat siguro sampalin na lang? Sampu Okay, ang tanong, ay survey. Yes. Paintindi na natin, Roy, na ang survey is the snapshot of today. Yes. Ngayon. Snapshot yan ngayon. Hindi sa eleksyon. Hindi sa eleksyon. Ngayon, ano ang layon ng nagpalabas ng article na ito? Ano bang cause niyan? Ang cause niyan is to precondition our minds to accept na 10 sa 12 Yan ang may panalo. ni Marcos o ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, tiyak mananalo. Kung gusto natin ng pagbabago, yung tunay na pagbabago, lalo na sa henerasyon natin, Roy, kasi very critical yan. No? That's right. Tayo na yung mga magulang, tayo na yung may mga anak, tayo na yung mga apo. Ako wala pang apo, but very soon magkakaroon siguro.
kailangan tiyakin natin ang 2025 ay very crucial sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Bakit? Kasi itong 2025, matitignan po natin kung gaano ka-resilient Tama. yung ating bansa sa mga banta o challenges. At sabay-sabay ang mga challenges na yan. Sabay-sabay, oo. Marami yan. At at kaya-kaya natin na malusutan itong mga challenges na ito. Makakaya yan kung magbabago na tayo ng perspektiba. Kung walang tagas yung gobyerno, walang sayang ng oras, at walang nakaw ng kaliwat kanan, kaya po yan. Pero kung may butas ang ating sistema, hindi lahat nakatutok doon kung ano-anong kabulastugan ang ginagawa, nagnanakaw pa, at marami pang kriminal sa loob ng gobyerno, ay wala po talagang pag-asa. Yan ang problema natin ngayon. Kasi nililinsi po tayo ng mga ito na isipin na sila ang may hawak ng ating kinabukasan. Hindi po sila ang may hawak, tayo. Sa pagsasampalin ng mga ito, Ricky. Sampalin ko nga. Pinindot mo ba? Sinampal ko sinampal. Ganun ba? Ayan. So, di ba? Hindi po sila, tayo ang may hawak. Kaya nga maganda kapag may halalan sapagkat nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Na mabuhay muli, magkaroon ng pag-asa. Bumalik ulit sa bawat isa ang pag-asa. Kasi may magagawa kayo. May magagawa tayo. At bakit, Roy, sa panahon simula noong 1986 ay walang nagbago? Ang duda ko dyan talaga, mabuti na lang ay pinakita na sa atin ng Panginoon yan, itong mga nakaraang insidente. Sapagkat ang sinasabing oposisyon, kunyari oposisyon, ay may katulad na interes ng mga sinasabi namang nasa administrasyon. That's right. That's right. Kaya nga tama na nauna si mag-convention na i-announce nila mga sarili nila. Kasi sinasabi sa atin ng Panginoon, tanda yan. Sinasabi sa atin ng Panginoon na itong mga ito ay magkakapareho lang. In fact, mayroon nga nagdilang anghel Naalala mo yun? Sabi niya, puwersa ng kasamaan at puwersa ng kadiliman. Pareho lang. Kawawa. Oo, si Richard ang Iberian yan. Diba? Uy, bukas magkakaroon ng agenda. Oh, yes, sir. Kung matutuloy yun. Oo. Kung magandang panoorin yun. Mga intramurals sa 2025 election. Yan po ang topic natin bukas. Live po yan, live. Pero tama yan, Roy, ano? Puwersa ng kadiliman at puwersa ng kabutihan kabutihan, puwersa ng kasamaan. Oh, diba? yun dapat ang laban na maganda. Yung sinasabing opposition di umano ay opposition laang sa sa salita Ibig sabihin para silang mga wolf. Ano bang wolf sa Tagalog? Ano nga ba yun? Wolf. Ano bang wolf? Uso na nagdodon ng iba't ibang mga cape. Tatago sa mga cape na iniiba-iba lang yung kulay. Yung pala pareho lang. Pero pareho sila ng interes. In fact, Ricky, binigyan na rin sila ng pagkakataon nung sila naman administrasyon, di ba? Ganun din naman. May pinagkaiba ba fundamentally para sa mahihirap? Wala, di ba? Pareho kasi lang. At the end of the day, ng mga rarasis bomba na yan, na ine-entertain na tayo, yung realidad po, mga kababayan, na pagkatas ng eleksyon, pagkatas tayo mabigyan ng kung ano-anong mga pangako, at kung ano-anong mga kaperahan, etc., yung realidad na iniiwan tayo. Iniiwan tayo. Iwanan. Ang dating madaling lapitan, hindi mo na mahanap. Pagkatapos bilugin yung ulo mo, di ba? Pagkatapos pangakuan ng kung ano-ano, pupunta na ng Senado yan, o kaya Kongreso, o kaya dun sa provincial or city council or city hall, no? Ang unang-unang pupunta sa utak niyan, paano ko ma-recover yung milyon-milyon pisong ginastos ko, pambilog ng ulo ng mga botante at pabigay sa mga botanteng humihingi. No? May biro nga dyan, Ricky, no? Sa unang taon-taon nila, pag-aaralan muna nila kung paano sila magnanakaw. Sa pangalawang taon, magnanakaw. Sa pangatlong taon, maghahanda para tumakbo uli at para makapagnakaw uli.
Sugal na wala Diretsahan, na 3 Roy, years. diretsahan. Aha. Itong alyansa ng bagong Pilipinas, walang bago. Wala. Alyansa ito ng mga makaluma Tama. sapagkat sila lang extension ng mga interes ng kanilang mga pamilya. Kung hindi na kontento sa Sinabi dati, na natin. kapelido uli ang susunod. Minsan Correct. pinagsasabay pa. Matabang-matabang dinastiya na. Hindi sa totoo makontento lang. payat na dinastiya. Sa totoo lang, bakit talaga kailangan ng 2 bilyar dyan? Simpleng-simple. Ano pa ang business ng mga bilyar? Di ba kasama dyan ang utilities? That's right. Tubig. Hindi ba kasama dyan ang real estate? That's right. It's subdivision. Hindi, kaya nga, di ba? Doon pa lang, hindi na ako magbabanggit ng iba pa. Doon, yung mga supermarket, etc. Lahat po yan ay under regulation. Gobyerno po ang nagre-regulate. So kung ikaw ay Correct. nasa loob ng gobyerno, nire-regulate mo ang sarili mo. Correct. Kaya matatakot. Diba? That's right, diba? Alam nila na ganito ganyang korporasyon, pag-aari na isang senador o mga senador, Yes. di siyempre, takot na yan. So Diba? pag nagkabulag-bulabog ng interes ng negosyo at ang interes ng gobyerno, ang kawawa ang tao. Oo. Kasi wala Mga na pong kanali, mga kababayan, baguhin na natin 2025, please lang. Baguhin na ho natin. Talikdan na natin itong mga lumang mga politiko na ito. Pagit doon sa hanay ng mga sinasabing quote-unquote progresibo na nung nabigyan naman ng tungkulin sa pamahalaan na hindi naman naging progresibo. So ito, sampalin natin ang mga sarili natin. Magising kayo, isa pa! Ayan. Ang gawin ho natin, dapat tayo ay may alternatibo. Yan ang wala sa ngayon. Wala pang lumalabas na tunay na Alternatibo po ang kailangan alternatibo. Yung mga tao nakakatawan ang totoong interes ng masa o That's totoong right. interes ng sambayanan. At ano ba ang totoong interes ng sambayanan, mga kapanalig? Simple-simple lang Magkaroon ng balanse, magkaroon ng mapayapa, magkaroon ng magarbo o maunlad na kabuhayan That's para right. sa kanila at sa pamilya. Yun lang po, walang iba. Hindi pinagkakait palagi sa atin yan So maghanap tayo ng alternatibo. Correct. Kayo mismo, dahil filing pa ho ngayon hanggang sa 8, maging alternatibo kayo. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Dahil kailangan na po ng pagbabago. Correct. At huwag niyong isipin na isang alternatibo ay walang panalo. May panalo yan. May Kapag panalo yan. tayo, milyon-milyon sa atin, no? Na mga butanteng Pilipino ang tatayo para sa Diyos, sa bayan at pamilya, mananalo po ang alternatibo. At Yan kung ang key. magkakaisa ang mga nagsasabi na alternatibo sila. Correct. Kasi kung hiwa-hiwalay, hindi po yan representante ng ating lipunan. Dahil ang katotohanan, ang lipunang Pilipinas ay iba-iba po talaga. Napaka-diverse po natin. So ang tunay na alternatibo ay ang alternatibong iba't iba. Yung iba't ibang kulay, iba't ibang pananaw. Nandiyan po ang tunay na sagot ng pagiging alternatibo. Oo. At Hindi yung magkakamukha din. Roy, dadagdagan ko lang pagka sinabi mong alternatibo, ano bang ibig sabihin yan? Ito ay isang Pilipino na likas demokratiko. Tama. Likas siyang demokratiko. Likas sa kanya Mahal na niya. siya ay Gusto niya demokratiko. ng isang demokratikong lipunan. Makatarungang lipunan. Yung kahit na hindi mo pa siya i-disenyo na gano'n, natural sa kanya, nasa kalooban niya, inilalabas lang niya. Likas na demokratiko. Yan po ang hinahanap natin ng mga alternatibo. Correct. Oo, na isa sa pamuhay nila ang pagiging demokratiko. That's right. That's right. At ano ba ang pagiging demokratiko? Una, pagmamahal sa Panginoon, sa Diyos. No? Ikalawa, pagmamahal sa inang bayan. That's right. No? Ikatlo, pagmamahal sa pamilya. That's right.
mga simpleng criteria pero napakahirap gawin ng mga Pilipino. Pero tinitiyak po namin sa inyo na kung susundin lang natin, no, Roy, ako sa Mhm. paniniwala ko yun, no, sundin lang natin yung tatlong criteria na yun, magkakaroon tayo ng isang tunay na demokratiko at makatarungang lipunan. Kaya palakpakan mo natin to! O, sabi ng mga bata, yay! Palakpakan natin! Yan. Yung mga kalaban, pagsasampalin natin! Yan. Yung pa mga kasama, no? Hey, like and subscribe po mga kababayan ha, dito lang sa aming channel. At hopefully, no, ipanalangin natin mga kababayan at ikaw, Roy, manalangin ka na rin na umusbong nga yung sinasabi nating alternatibo sa malaot madaling panahon. At sana marinig natin yan, makita natin na may mga Pilipinong mag-share o makibahagi dito sa sinasabi natin at sila mismo itayo itong kilusan ng alternatibo. Actually, Ricky, ang Oh, alternatibo ay tayo. Tayo ang alternatibo. Hindi pa Correct. kasi natin kinukuha. Kunin natin ang karapatan natin sa ating Bas- pamamahala. Oo. Tayo ay alternatibo basta yung Pilipino ay likas na demokratiko. Yes. Kung likas ka, nasa kaloob-looban mo ang pagmamahal mo sa bayan, naniniwala ka sa demokrasya, at yun ang naggagabay sa'yo sa interes na pangkomunidad. At may pinaginansya sa'yo at sa pamilya mo. Sa ganong pananaw, unahin muna ang pananaw ng bayan bago ang sarili, bago ang sariling pamilya. Pero syempre, kailangan umunlad din ang mga kanya-kanyang buhay natin. Yan po ang likas demokratiko. Tantanan na po natin yung palaging naratibo ng Marcos Duterte. That's right. That's right. Sabi ko nga doon sa isang survey, di ba, hindi lang Okta, kundi Pulse at SWS din. 46 to 52% ng ating mga Pilipino po, sawa na. Sawang-sawa na dyan sa Maka Duterte ka ba o Maka Marcos ka. Kaya nga doon sa mga nag-comment doon sa last episode natin, Kanoy, Marami pala ng comment. kinaklarify ko, ako sinasagot ko yung mga na kasi pinaparatangan tayo, baka bayaran tayo ng Marcos, bayaran tayo ng Duterte. Ay, hindi No. wala pakialam dun. Wala ko nung kailam sa mga yun. In fact, sinisisi pa nga natin yung mga yan eh. Yan ang naging sanhi kung bakit tayo mahirap ngayon. That's right. No? Sapagkat sinangkalan natin Mm. yung ating mga kinabukasan dito sa mga political families na ito, thinking na through them, magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kung may ginagawa naman silang mabuti paminsan-minsan, ay Oo. atin namang nire-recognize din. Correct, pinupuri po namin. Oo, pero unfortunately mga kasama, mas maraming pagkakataon na hindi maganda ang ginagawa. At sa pangkalahatan na systemic na halos o systemic na nga, talaga nga paulit-ulit lang ang problema natin. Kahit sino pa yung opposition, sino pa yung administrasyon, paulit-ulit, no? The same people, the same names, the same family. Wala na bang iba? 120 million na Pilipino? Wala bang ibang magagaling na makabayan at nagmamahal sa ating kalikasan at sa ating komunidad? Meron naman po. Yun ang alternatibo. Magsilabasan po kayo. Kahit panahon ho natin ngayon. Yan At po ang batayan po ng natin. behavior, ang batayan ng behavior po ng isang likas demokratiko ay ito, purihin ang tama, iwaksi ang mali. Tama. Kapag nakita na natin mali, iwaksi na natin yan. Ngayon, kapag sa bawat gawain natin, whether we are an employee, entrepreneur, boss ka, or government official ka o hindi, dapat nakatatak sa utak mo na gawin mo lang ang tama. Tama. At kapag nakita mong mali, Umalma ka. umalma Umalma ka. ka. Alisin natin yan. O kung kaya mong Iwaksi. solusyonan at that time, solusyonan mo. Yan, pagsasampalin natin itong mga to. Ayan ha, sampal yan sa ating mga kalaban at sampal din yan sa atin. Pag hindi tayo nagising sa katotohanan na kailangan nating iwaksi ang mga mali. Oo. At lastly, no, Roy, no, kinakailangan natin, Roy, iunat yung ating mga kamay. No, dun sa ating mga kapwa Pilipino ngayon na nakapanood itong episode po natin. No, na panahon na para tayo ay maging likas na demokratiko. Ilabas na natin yung ating pagiging demokratiko sa ating mga sarili. At ilagay natin sa balota yung tunay na ekspresyon ng demokrasya. That's right. At maniwala ka, Ricky, lalabas yan. Lalabas Correct. yan.
Antay lang ho kayo. nawa. Kayo mismo lumabas kung sa tingin niyo bahagi kayo niyan. Magsilabasan na ho kayo ngayon. Hari nawa, magdilang ang Helga. Marami pong salamat mga kababayan. Maraming salamat po.